Ako nga po pala si Abdul Rauf Patriarca. Ang dati ko pong pangalan ay si Roman. At ako po dati ay nakatira sa lugar ng Catis at ngayon ay nanirahan sa lungsod ng Davao. Sa lugar namin, nandun yung iba't ibang mga pananampalataya, nandun yung magkakaiba yung kanilang paniniwala at bilang isang Romano Katoliko, ginagawa namin yung mga bagay na yung ginagawa talaga ng isang ng relihiyon na kinakaaniba namin. Nandoon na yung sumasama kami sa prosesyon, nagmamahal na araw, nag-celebrate ng Pasko, ng New Year, at pagkatapos ng pagdating ng Mayo, may tinatawag na Flores de Mayo, lahat ng gawain na ito na pagsamba ay nagawa na namin. Nagawa ko na. So, hanggang sa sumunod ka sa mga pamahiin. So dumating din sa punto na kailangan mo gumising ng madaling araw para magsimba ng linggo. Nandun na, sumasama ako sa aking lola, sumasamba ako sa mga ribulto na ginawa ng tao. Pero bilang para sa akin, wala, parang okay lang yun. Yung paniniwala na yun para sa akin, sapat na yun. Kahit na maraming mga relihiyon daw, ang importante ay naniwala ka sa nag-iisang Diyos. Galing ako sa broken family. Magulo yung family talaga namin noon eh. Tuwing darating na lang yung padre di pamilya, andito na yung mag-start yung gulo. Andito yung pinagchichismisan kami ng ibang mga kamag-anak. Andito yung pinagchichismisan ka ng hindi mo kamag-anak. Basta lang mag-create lang ng kwento para lang sumikat yung nagkikwento. So dito, nagkaroon ng pati kamag-anak, nagkaroon ng conflict, nag-aaway-aaway. Hanggang sa kami na rin, dumating na sa punto na kailangan namin lumipat ng ibang bayan, ng ibang lugar, pagsapalaran, hanggang sa napunta kami dito sa Mindanao. At dito talaga, nagkaroon kami ng sinasabing kahit papaano, nagkaroon ng konting katahimikan. Kahit ganun pa man, hindi ibig sabihin na tahimik na talaga. Nandun pa rin yung pagsubok, nandun pa rin yung gulo. Pero hindi yung sa dati. Hindi siya yung dati na magulo. Yun, hindi siya, magkaiba yung dalawang ito. Nasa dati kong religion na magulo, talagang hindi kami, pagka nagkakaroon ng gulo, hindi na pag-uusapan ng religion. Basta kung gusto mo, sige, gawin mo yun. Yun yung tama yun. Basta tama yung desisyon mo, yun na yun. At hindi ito na papasukan ng usaping panrelihiyon. So, hanggang ngayon, talagang nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan, lalo sa padre di pamilya. Nandun na nandun yung weakness ko. Nandun yung mga negative na mga pag-uugali na talagang masabi natin na normal na meron sa isang tao na na ganitong pag-uugali. Nandun yung nasa lahat yung inggit. Kaya kami binigyan ng ganitong buhay. Bakit kami binigyan ng ganitong buhay? Bakit kami laging magulo? Tapos nandun yung time na kahit gaano pa katibay yung pananampalataya mo, nandun pa rin pumapasok yung takot. Nandun yung sometimes nagiging sobrang takot mo, hindi ka na lumalaban. Kahit alam mo na sa tama ka, hindi ka na lumalaban. Kasi ang turo lang lagi sa'yo, magpasensya ka, magpakumbaba ka. Kahit na mali yung binabati ko sa'yo, wala kang karapatang magsalita. Ganito yung ganito yung talagang
nagiging pangyayari sa akin na kung saan parang lalabas kung hindi ko napigilan, kung hindi ako nagiging hindi ko napigilan itong mga bagay na to, siguro kakawisin maging duwag ako. Maging duwag na lang ako lagi. Yung times na yun, nandun na yun, nabubuli ako minsan. So, nandito yung inggit, nandito rin yung selos. Bakit nandun yung tatay ko sa Manila, samantalang dito kami, ganun. Bilang anak, nandun, gusto mo yung gusto mo yung nang bilang isang ama eh. Nandun eh. Nainggit ako na tuwing may programa sa eskwela, sa school, nandun yung nandun yung tatay mo, kompleto kayo, masaya kayo. Andito, hindi may iwasan yung inggit. Yung dati kong pamumuhay, dati kong paniniwala, at dati kong ginagawa. Basta, gumawa ka lang. Nandiyan na yun kung ito ay bawal, o basta ginusto mo, okay lang, gumawa ka. Walang magbabawal sa'yo. Nandun na yung, minsan pagkatapos ng dasal, sa labas, may inuman, mamaya may away. Hanggang sa naging karoon ako ng palaisipan na di sila ganun ka-strict. Pagka nakita mo na pwede ka sumamba sa mga Chinese, pumunta ka sa mga Chinese, pwede, okay lang, walang nagbabawal. Ganito kaluwag nung ako ay dating hindi Muslim. Mag-inuman, walang problema, walang magbabawal. Magkatabi ang babae lalaki, okay lang, walang magbabawal. Gumawa ng labag sa reliyon, hindi ganun nila ini-implement ang man pinagbabawal. At isa pa dito, yung sasabing sasamba ka sa rebulto, na yung rebulto na yon hindi naliligtas yung kanya mismong sarili. Dito ako unang-unang nagkaroon ng pagdududa. Isa sa mga nag-doubt ako sa paniniwala ng dati kong paniniwala dahil dun sa yung sasamba ka sa inanyuan ng tao, ibulto, gawa ng kamay. Ang masakit kasi doon yung gagawa ka ng ribulto at sasabihin mo ito yung Diyos mo. Ito yung ito yung talaga masabi mo, teka lang, ito ba ay naayon talaga ito ba ay talaga katuruan o baka gawa-gawa lang? Dito nandun na yung nagkikreate na ako ng mga questions. So, kapag tinatanong ko ito sa mga matatanda, lalo na may alam sa relihiyon, lagi nilang inire-reply sa akin, huwag ka na masyadong magtanong. Dahil ang importante, naniniwala ka sa Diyos. Ito yung ito yung lagi nilang ito yung lagi nilang dahilan. Importante, naniniwala ka sa Diyos, may pag-ibig ka sa Diyos, hindi ka nag-agrabyado ng tao, wala kang sinasaktang tao. Ganito nila ako binibigyan ng mga sagot. Pag hindi nila makayang masagot, andun pa rin yung question. Hindi pa rin natatanggal kasi ang binibigay sa'yo, basta. Mahilig lang sila sabihin na basta, yun lang yun, maniwala ka sa Diyos, at sasabihin, at yung iba naka-encounter ko mga mga sagot nila is, lahat ng religion, isa lang yan kasi isa lang yung sinasambang Diyos. Pero iba-iba yung paniniwala, iba-iba yung kanilang doktrina, iba-iba yung kanilang paniniwala sa mga ganitong bagay. So, dito, nagkakaroon pa rin ako ng talagang duda na hindi talaga nila kayang sagutin ng maliwanag, ng hayagan. Kasi, for example, yung Ten Commandments, nakita ko sa Ten Commandments ni Moses, yung dumating si Moses ng 40 araw, gumawa ng malaking baka o hayop na ribulto na ginto, yung mga Hudyo. Pinursisyon nila ito. Yan. Nagugulat na lang ako, yung ribulto na yon, o yung gintong yon na nakikita ko, nasa wala sa labas, hindi lang sa labas, kundi nasa loob na mismo ng simbahan. Paano ito pinuposisyon? Kuhang-kuha. Dito talaga sabi ko, ano ba talaga yung
tamang guidance. Hanggang kailan ko ba ito dadalhin tong question? Sa puso, sa damdamin, hanggang kailan? So dito, hanggang sa hindi ko talaga masagot